kababayan po natin, ito nakaambang impeachment complaint. Ipa-file daw. And tingin ko ipa-file. Ang hirap naman, parang napakahirap naman hulaan, no? Na meron magpa-file ng impeachment complaint against the president. Actually, tagal na natin sinasabi to, di ba? Dahil yung presidente, gaganon-ganon dun sa impeachment complaint against the vice president. Di ba, naalala nyo, balikan niyo yung episode sa atin dito. Sinabi ko sa inyo, kamukat-mukat mo, yung presidente pa ma-impeach. Okay. So technically, the vice president was impeached. Pero nakita natin, dinribol sa Senado, niredefine ni Jesus Cordero yung fourth with, kinampihan siya ng napakagaling na Supreme Court sa pangunguna ng kagalang-galang na si Marvic Leonen. And of course, nagkaroon po ng excuse, ng palusot, yung mga senador na from the very beginning ay patumpik-tumpik at naghahanap ng lahat ng dahilan na pwede magamit nila para hindi matuloy yung impeachment trial ng Vice President. And of course, the rest is history. Although, nandyan pa rin po yung MR sa Senado, sa Korte Suprema, patungkol po rito sa desisyon ng Korte Suprema in favor of the Vice President dun sa impeachment complaint against her. Fast forward 2026, January. Okay? Merong umugong na balita, merong naghahanda na impeachment complaint against the president. Ang hirap naman hirap naman hulaan. Siyempre manggagaling sa DDS yan. Okay, ang tanong natin ganito, no. May binabanggit naman na pwedeng gagamiting ground to impeach the president. Bukod doon, pag-usapan natin yung konteksto. Kung tatanggalin yung presidente ngayon sa konteksto ng flood control issue at doon sa konteksto ng vice presidente, nagigil lang palitan yung presidente sooner than later because of a lot of reasons. Okay? Makakausap po natin, feeling ko nangayayat ito, napansin ko lang. Pero I think nag-enjoy siya sa kanyang holiday vacation. Attorney Barry Gutierrez, magandang gabi. Tama ba? Medyo mas fit na fit tayo ngayon. Attorney, how do you see this expected impeachment complaint against the president? Well, unang-una hindi ko pa, obviously, wala akong ideya kung ano yung gagawin nilang basis dito ultimately pag lumabas. Mga lumulutang, supposedly yung kanyang culpability sa pagpirma ng mga GAA na may mga madaming insertions, may mga corruption, etc. Pero ang isang natawa ako, actually, yung statement ni aking kaibigan, si Congressman Egay Erese, kailan ba? Yesterday o 2 days ago, na sinabi niya na yung mga taong lumapit sa kanya para kausapin siya to endorse, na hindi daw niya inuohan, ay mga nasa taga-kampo ni PP Sara Duterte. Natawa ako doon dahil talk about self-serving. Diba? Kasi siyempre, set aside muna natin kung ano yung laman ng complaint. Diba? Kung ano man yung merits niyan o ano yung posibleng substance na lalamanin. Pero kung ang mag-initiate ng impeachment ay mga tao o mga supporter ni Sara Duterte na siya ang pangunahing makikinabang kung matatanggal yung presidente, unang-una parang may malaking question mark sa akin yung doon sa motivation eh. Diba? Kasi masyadong obvious. Masyadong obvious eh. Diba? Alam naman natin ultimately political process ang impeachment proceedings. Alam naman natin na hindi mo matatanggal yung political motivation dyan. Pero ito lantad na lantad eh. Obviously, gusto nilang i-impeach yung presidente dahil sila ang makikinabang. Yeah. Maipapasok nila si Sara Duterte na hindi naman nila tinatago na suportado nila at tinutulak nila maging presidente. So, kumbaga, anuman ang laman o anuman yung substance na eventually ipapakita nila kapag final nila yung complaint, kailangan mo nang i-take with a grain of salt eh. Dahil kung ang ultimate motivation dito ay iluklok sa poder yung taong kanilang sinusuportahan, parang yung buong impeachment process itself, pwede mo nang questionin, ano ba talaga yung gusto nila mangyari dito? Talaga bang pananagutan ng nakasalukuyan nakaupo sa Malacanang o mas interesado lang silang ipasok yung kanilang bata sa pwesto, di ba? Lalo na kung totoo na ang magiging basis nito pagpirma ng GAA. Hindi lang naman 2025 yan eh. 2024, 2023. Noong panahon na yun, nakinabang pa kayo eh. Nakinabang pa si Sara Duterte. In fact, yung buong confidential funds issue na pinag-uusapan in relation dun sa Sara Duterte impeachment, Noong unang taon. Noong unang taon, inaprubahan nyo ng Malacanang eh. Yeah. So bahagi yun dun sa mga i-raise nyo laban dun sa gusto nyo tanggalin kahit na nakinabang din kayo dyan. So parang para sa akin medyo may konting question lang dun sa integrity at tunay ng motibasyon ng mga tao na susulong nito. Kung tama yung sinasabi ni Kong Egay na mga tao nga ni Sara Duterte. Siyempre, ano ba naman ang reason ni Kong Egay para magsinungaling? Para sabihin na tinawagan siya ng usual suspects. Siyempre, tanggapin natin yun. Hook, line, and sinker. Tatagdagan ko lang yung sinabi mo, Attorney Barry. Isa lang. Tatagdagan ko lang.
kung yun man yung magiging dahilan or whatever it is, no, kung talaga merong maisalang na impeachment complaint against the president, ito yung babantayan natin. I think ito yung mangyayari. Makakakuha yan ng suporta dun sa mga congressmen, not because they believe in the reasons to be cited, but because a lot of them would like to save their neck. Bakit kanyo? Like him or hate him, yung Pangulo ngayon, ginawa niyang centerpiece ng kanyang polisiya ngayon, itong pagpapanagot, no, dito sa flood control issue. Warts and all, okay? Eh syempre, kung gusto mahaligtas ka, I would take my chance. Kung ako yung contractor, okay? I would take my chance sa pwedeng pumalit sa kanya na meron din bahid ng korupsyon. Di ba? Ganyan kasaklap yung sitwasyon natin mga Pilipino. Team kadiliman, team kasamaan. Pero kung yung congressman, tataya na ako dun sa papalit. Kasi ito sigurado nakaamba na sa akin yung threat eh. Mukhang mapapakulong ako rito eh. Di ba may kailalagyan ako? Yun ang dapat tinitingnan din dito. Actually, I don't even think matek pa yan ng spekulasyon eh. Nakita na natin yan eh, sa mga nakaraang buwan eh. Yung mga senador in particular na idikit ang pangapangalan sa mga iba't ibang testimonya ng mga taga-DPWH at mga kontraktor. Yung mga Joel Villanueva, yung mga Chis Escudero, yung mga Jinggoy Estrada. Eh di ba ang una nilang ginawa na nagpunta si Sara Duterte sa Senate, nagpa-picture sila. Oo, Kasama. ano, no? Parang maaga pa lang, klaro na yung mga taong mukhang may sabit dito sa usaping ito, doon na sumisilong sa tolda ni VP Sara Duterte. Posible nga na ang ideya nila, kung sakaling mapapalitan yung kasalukuyang administrasyon na nagsimula nito, at diba, pwede natin questionin yung sincerity, yung original motivations, yung hanggat saan dadalhin. Pero fact of the matter is, siya nagbukas nito eh. Yeah. Yung kanyang hamon ng SONA at lahat ng nangyari sa nakaraang mga buwan, yung mga pangalang lumabas, yung mga investigasyong ginawa, dahil yan dun sa sinimulan ng kasalukuyang administrasyon. So tingin ko, tama ka, marami dun sa mga may sabit o nag-aalala na baka sila sumabit dito sa buong usapin na ito. At madami sa kanila, nasa kamera, baka mas tingin nila, mas safe bet na tumaya sila kung sakaling magpalit. Kasi hindi ganun ka kalalim ang commitment na itulak itong issue na ito na nasimulan itong nakaraang taon. So, nangyayari na yan. So, agree ako na posibleng isa yan sa mga magiging motivation, hindi lang sa Kamara, para dun sa actual na impeachment at pag-akyat. Pero pag-akyat sa Senado. Diba? Dahil madami mga senador na meron ding stake dito sa buong usaping ito. Oo, tsaka hindi lang sa flood control, no? Kunwari, yung mga bilyar, pinapaimbestigahan ngayon. Dapat lang. Ano ba naman yung tumalon na naman yung mga bilyar dun sa minority? Diba? Napaka-volatile na situation dyan sa Senado eh. And I think, pag tinignan natin yung mga confluence of events, may nakikita ako baka naman, alam mo naman ako Attorney Barry, tanga lang ako eh, no? Wala akong napapansin na pattern eh. Yung propaganda push, wala akong napapansin ganun eh. Diba? To create impetus, walang ganun eh. No? Hindi ko sinasabing merong propagandang nangyayari ngayon, na bigla may sumusulpot na nagsasalita, here and there, tapos ito yung tinutumbok, no? Wala akong sinasabing ganun. Ikaw ba, may napapansin ka? baka mas ano lang ako, mas malisyoso lang ako kaysa sa'yo. Pero matagal ko nang nakikita na ang naratibong ang naratibong pilit itinutulak ng mga DDS, mga supporter ni Sara Duterte, ay somehow siya yung mas malinis na alternatibo dito. Na yung korupsyon na lumabas, kasalanan lahat yan ni BBM at ng kasalukuyang administrasyon, at kung si Sara Duterte ang papalit, somehow, mas magiging tiyak na mananagot ang kailangang managot. Pero ako, parang for the record, mukhang malabo yun eh. Given yung sarili niyang record, given yung lumabas ng ebidensya at testimonya na itong mga anumalyang mga projects na ito na pinapasok ng mga contractor tulad ng mga Diskaya ay nagsimula panahon pa ni Rodrigo Duterte. Given na yung mga nagtatraffic sa DPWH, di ba? Sila Roberto Bernardo at iba pa, panahon ni Duterte, nagsipasukan. At ako, napakasimple kong mag-isip eh. Yung mga medyo alangan ngayon ng pwesto, dikit ng dikit sa kanya eh. Para sa akin, para sa akin, hindi reassuring yun eh. In fact, kung ako si Sara Duterte, kung ako yung kasama sa team niya, hindi ako magpapapicture kasama yung mga yan eh. Di ba? Kung gusto mong ipalabasin, ikaw yung magsasalba, di ba? Ikaw yung magdadala nito, di ba? Hanggang sa dulo dahil nabitawan na ni Bongbong Marcos ang bola. Dapat
i-package mo ng sarili mo ng maayos, di ba? Hindi yung parang ang mga nakapaligid sa'yo, yung mga mukhang dapat kasuhan. Mm. Ano, pag-usapan natin kung yung ano, sorry kung dati mong congressman sa attorney. Na ano ka, meron ka over kay Egay. May hangover ako. Hi Kong Egay. Okay. Hindi, ito na, pag-usapan natin. Ito gusto pag-usapan yung prospect ng ano, nung impeachment against the president dito sa current Congress. Okay. Ito yung gusto ko pag-usapan. Feeling ko lang mas may chance ma-impeach yung presidente kumpara sa vice president. Bakit kanyo? Okay. Pag in-audit natin yung lahat ng mga interests that would benefit these political figures, these forces, if the president is removed, mas mataas yun Yung mga Duterte, ang laki ng magiging pabor sa kanila kung matanggal yung presidente, di ba? Siyempre, magiging protektado yung interest nila. Yung mga senador, lalo yung mga Villar, pabor sila kung hindi yung Marcos yung presidente. Yung mga congressmen na sangkot sa flood control, pabor din sa kanila kung iba yung presidente. Kumbaga, pag pinagsama-sama na ito, parang mas mabigat yung posibilidad na yung presidente matanggal. Of course, I'm not saying that the president is squeaky clean, no? Ang tindi ng corruption under his administration. Okay? Kaya nga dapat lahat panagutin Lalo kung yung mga taong dikit sa kanya, then and now, sangkot dito sa flood control. But my point is, Attorney Barry, para mas malaki yung incentive para dito sa mga political figures na ito, natanggalin tong presidenteng ito via impeachment. Ikaw, what do you think? Ako tingin ko, hindi naman sigurado yun. Nag-agree ako na merong mga faction, may mga elemento sa loob ng Kamara at sa Senado na at this point, mas gusto na nilang tumaya sa Duterte. Dahil, nakaamba na sa kanila yung mga iba't ibang kaso, iba't ibang mga inisyatiba ng kasalukuyang administrasyon. Yun yung punto. So, they'd rather take their chances. Diba? Doon na lang ako sa Sara Duterte. Kasi lalo na kung merong usapang pwedeng magawa. Diba na? Sige, susuporta kami, pero ito ang kapalit. Diba? Parang meron ng ganong kaliwaan, negosasyon bago pa tayo pumasok dun sa aktual na impeachment process. At on the other hand, feeling ko meron ding ilang mga elemento sa kasalukuyang Kamara, Senado na ang takot naman nila pag naupo si Sara Duterte, isa sila sa mga tatamaan. Kasi hindi naman ito kumbaga hindi naman to start from scratch Madami sa mga yan, may mga ginawa na sa mga nakaraang 2-3 taon na sa tingin ko hindi basta-basta kakalimutan ng mga Duterte. Yung mga taga-Quadcom. Barkado na yan. Taga-Quadcom. Yung mga nanguna sa impeachment. Yeah. Obviously, klaro, yung mga alyado talaga ng Marcos. Hindi So, ako tingin ko magpe-play out yan. Kaninong interest yung mas magwawagi at very very crucial din yung magiging role ng leadership ng House at ng Senate at actually yung leadership na baka mali yung leadership na termino yung political acumen na i-demonstrate o i-display mismo ng Malacanang. Kasi in the past year ang dami nilang mga medyo questionable. Medyo medyo natawa ko sa term mo. Actually, leadership, diba? Political acumen, pero even political acumen parang bokya din. Pero even the track record madami silang kasablayan itong nakaraang year and a half na kaya tayo umabot sa puntong ito Pero ang punto, kung magpapakita ka ng konting galing, if just for your own survival, ito na yung panahon na yon. Dahil kung hindi, nag-agree ako sa iyo na malaki ang posibilidad na ma-take advantage ito nung kampo ni VP Sara at mamanyobra para pumabor sa kanya. Diba? Itong kasalukuyang magiging showdown na ito sa House at sa Senate.